Ginahasa ang babae, ngunit sinabi ng ama, lumabas ka pa sa 10 oras ng gabi, buti nga sa'yo. Papa, may tama ka bang ginawa at may mukha ka pang umiyak? Mama, pati ang pinakamamahal niyang kuya ay sinisi rin siya. Bakit ka nagsuot ng masikip na damit? Hindi niya maintindihan kung bakit siya sinisisi ng buong pamilya. Sa totoo lang, pauwi na sana siya ng gabing iyon. At nakasalubong niya ang kuya niyang kumakain din sa parehong restaurant. Dahil sa takot, gusto niyang sumabay sa kuya pauwi. Ngunit agad siyang tinanggihan ng kuya. Wala siyang nagawa kundi maglakad pa uwi mag-isa. Biglang may kamay na lumapat sa balikat niya. Akala niya si kuya iyon. Paglingon niya, hindi naman pala niya kilala. Tinakat siya ng lalaki. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang maingay. Sa sandaling iyon, sobrang takot niya. Nang hindi nakatingin ang lalaki, itinulak niya ito ng malakas. At tumakbo ng mabilis. Hinabol siya ng lalaki nang walang tigil. Sa huli, nahuli pa rin ang babae. Sinampal siya ng malakas ng lalaki. Pagkatapos ay kinalagkad siya sa isang liblib na eskinita. Samantala, nagmemensahe pa ang kuya niya. Nakapagsakay ka na ba? Ngunit walang sagot. Akala niya ay nakauwi na at natulog. Habang ang babae ay kinalagkad sa eskinita, sinimulan siyang bugbugin ng lalaki. Paulit-ulit siyang nagmakaawa, payag akong palayain mo ako. Pero ano ang maibibigay mo sa akin? Hinayla ang babae papunta sa banyo. At doon siya inalipusta. Halos mabaliw na ang babae sa takot at sakit. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng lalaki. Sinabi pa nito sa kanya, kung gusto mong mabuhay, pumikit ka at magbilang hanggang 1,000 bago lumabas. Tumango ang babae. Pagkaalis ng lalaki sa banyo, nagsimula siyang magbilang, hanggang umabot sa bilang na 683. Napansin niyang tahimik na sa labas. Tumayo siya at planong tumakas. Pagkabukas ng pinto, nakita niyang nakatayo pa rin ang lalaki sa labas ng pinto. Hindi ka pa nakakaabot ng 1,000 pero lumabas ka na. At dahil doon, muling binugbog ng lalaki ang babae. Kinabukasan, bumalik ang kuya sa bahay. Pero napansin niyang hindi pa rin umuwi ang kapatid. Nang tingnan ang kanyang telepono, wala pa ring sagot sa mga mensahe niya kagabi. Akala niya ay natulog lang ito sa bahay ng kaibigan. Pagkatapos niyang maligo, napansin niyang nakatayo sa kwarto ang ama. Bigla na lang siyang sinampal ng walang sabi-sabi. At sinabing, nasaan ka nung nagkakagulo ang kapatid mo? Doon lang niya nalaman ang nangyari kagabi. Pumunta siya sa ospital upang dalawin ang kapatid. Tinanong niya kung sino ang may gawa. Sinabi ng kapatid na huwag magulat sa pulis. Ayaw niyang malaman ng ibang tao. Sumigaw pa ang kuya at pinagalitan siya. Bakit hindi ka agad umuwi? Sumabog na rin ang damdamin ng kapatid. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na natatakot ako at gusto kong samahan mo ako pauwi? Kung sinamahan mo lang ako nung oras na yun, hindi sana ako napahamak ng ganito. Dahil sa'yo ito, hinawakan ng kuya ang kamay niya. At muli siyang binalot ng matinding takot. Sa huli, isinampa ng mga magulang ang kaso laban sa lalaki. Ngunit ang pamilya ng lalaki ay mayaman at makapangyarihan. Isa pa siyang top student sa medical school. Sa huli, 2 taon lang ang hatol. At iyon ay may probation pa. Lalo lang nadagdagan ang kawalan ng pag-asa ng babae. Dahil binalaan siya ng lalaki na kung magsusumbong siya, hindi siya titigilan sa paghihiganti. Agad kumalat ang balita sa internet. At puro sisi sa kanya ang mga komento, sinasabing malaswa ang kanyang pamumuhay. Kaya siya napili ng lalaki. Ang mga masasakit na salita ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Samantala, hindi tinanggap ng kuya ang hatol ng korte. Nagprotesta siya dala ang placard para sa kapatid. Nang malaman ito ng kapatid, agad niya itong hinarap. At tinanong ang kuya, gusto mo bang ipaalam sa buong mundo na ginahasa ako? Ano nga ba ang pinagkaiba mo sa lalaking iyon? Paulit-ulit mong binubuksan ang sugat ko. At sinabihang mamatay ka na lang. Doon lang napagtanto ng kuya ang kanyang pagkukulang. At tahimik na nagsabing patawad. Lumabas siyang mag-isa ng silid. Kasabay nito, nakatanggap si Joe Ryan ng balitang magpapakamatay ang babae. Ang nakapagtataka, pati ang kuya ng babae ay gusto ring magpakamatay. Dahil sa kakulangan ng oras, naghiwalay sila ng ruta. Dumating si Joe Ryan sa ospital ngunit wala roon ang babae. Tumawag siya kay Jong Ho, at nalaman niyang wala rin sa korte ang kuya ng babae. Pinaghinalaan nilang nasa bahay ito. Sa puntong ito, ang suicide index ng babae ay umabot na sa 79. Bilis. Kinuha ng babae ang isang kutsilyo, at handa na siyang wakasan ang buhay. Ngunit dumating si Joe Ryan at ang iba, at napigilan siya sa kanyang gagawin. Kasabay nito, nakita ni Jong Ho na ang suicide index ng kuya ng babae ay umabot sa 74. Inutusan ni Joe Ryan si Jong Ho at si Representative Lim na hanapin ang kuya. At siya na ang bahala rito. Pagkaalis nila, unti-unting lumapit si Joe Ryan. Hindi talaga gustong mamatay ng babae. Ang dahilan niya sa pagpapakamatay ay dahil hindi siya naiintindihan ng kanyang pamilya. Bagkos ay sinisisi pa siya sa nangyari. Pati kuya niya ay sinabing kasalanan niya dahil gabi na siyang umuwi. Ito ang tunay na dahilan ng kanyang kagustuhang magpakamatay. Ang marinig ito ni Joe Ryan,
Ipinakita niya ang kanyang mga peklat mula sa tangkang pagpapakamatay. At sinabing, kapag gusto mo nang mamatay, akala mo wala nang dahilan para mabuhay. Pero bago ka mamatay, mapapansin mong napakarami mong pinanghihinayangan. Pero huli na ang lahat. Sinabi niya sa babae, ikaw ay biktima, huwag kang matakot. Ang dapat matakot ay ang gumawa sa'yo nito. Walang sino man ang may karapatang sisihin ka, kahit ang sarili mo. Kaya kailangan mong mabuhay. Ibinaba ng babae ang kutsilyo. At niyakap si Joe Ryan. Minsan sa mga taong gustong magpakamatay, kailangan lang nila ng ilang salitang may malasakit. Pero madalas, walang sino mang nagsasabi nito sa kanila. Kasabay nito, tuwang-tuwa ang salarin habang pinapanood ang balitang siya ang sanhi. At nagtatawa pa siya. Dumating si Representative Lim sa bahay gamit ang kanyang kapangyarihan. Lubos siyang nasusuklam sa ganitong klaseng tao. Dahil ang kanyang ina ay namatay matapos gahasain. Nang makita ito ng lalaki, agad siyang tumawag ng saklolo. Ngunit agad na inagaw ni Representative Lim ang telepono. At sinuntok siya ng malakas. Dumating din ang kuya ng babae. Plano niyang patayin ang lalaki. Bago siya mismo magpakamatay, sinabi ni Representative Lim sa kanya na huwag siyang paduguin ang kanyang kamay. Siya na ang papatay sa lalaki. Dumating din si Jong-ho, at natigilan nang makita ang eksena sa pagbukas ng pinto. Paulit-ulit na sinusuntok ni Lim ang lalaki sa mukha. Kung magpapatuloy, tiyak na mamamatay ito. Agad na itinulak ng kuya ng babae si Jong-ho palabas ng pinto, upang pigilan siya sa pagpigil kay Lim. Alam ni Jong-ho ang iniisip niya, at sinabi niyang ang pagtakas ay hindi solusyon. Ngayon ay labis na naghihirap ang kapatid mo. Ang kailangan niya ngayon ay ang iyong pag-aaruga. Hindi mo kailangang gumanti mag-isa. Doon niya naunawaan ang kanyang pagkakamali. Ngayon ay hindi na makatayo ang lalaki sa tindi ng bagbog. Bago pa siya tuluyang saktan, pinigilan siya ni Jong-ho. Sinabing ang mga tagapaghatid sa kabilang buhay ay hindi dapat manghimasok sa mundo ng tao. Hindi pwede, Lim, umalis ka. Anong ginagawa mo? Biglang lumitaw si Joe Ryan. At sinampal si Representative Lim. Upang siya'y patahimikin, umalis si Representative Lim, at si Joe Ryan ay sinipa ang lalaki, upang hindi na siya makapag-anak kailanman. Sa korte, si Joe Ryan ay naging tagayusig, at ipinaglaban ng hustisya para sa babae. Hinatulan ang lalaki ng 20 taon sa kulungan. At iminungkahing agad itong ipatupad. Matapos ang paglilitis, habang dinadala ang lalaki sa kulungan, biglang may lumitaw na anino, kaya agad huminto ang driver. Pagbaba nila, walang tao sa paligid. Nagpa siya silang silipin ng unahan. Biglang nagkakislapan ng ilaw sa loob ng sasakyan. At dumating si Grim Reaper Park Jung-hil. Ayon sa tadhana, mamamatay ang lalaki sa cardiac arrest matapos ang 10 minuto. Ngunit para sa halimaw na mas masahol pa sa hayop, napakagaan ng kamatayang iyon. Kaya't sinunog ni Park Jung-hil ang buong sasakyan gamit ang apoy mula sa impyerno. Upang ipadama sa kanya ang pinakamasakit na paraan ng kamatayan. Lalong lumakas ang apoy, kasabay ng malakas na hiyaw ng lalaki. Ang halimaw ay tuluyang naglaho sa mundo, at si Park Jung-hil ay umalis na parang isang cool na bayani. Abala ang batang lalaki sa pagsusulat, lumapit ang 2 batang pilyo. Binura nila ang sinusulat ng bata, at sinabing ang kanyang ina ay isang maruming pokpok. Akala ng bata ay puro kasinungalingan lang. Ngunit sabi ng isa sa kanila, bakit may mga matandang lalaki na laging pumupunta sa bahay niyo tuwing gabi? Alam na naming lahat, nanay mo ay isang bayarang babae. Nag-init ang bata, at itinumba ang isang matabang bata, at paulit-ulit na sinuntok ang mukha nito. Sumisigaw habang sinasabi, hindi pokpok ang nanay ko. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang nangyari kagabi. Dahil kagabi nga ay, may mga matandang lalaki na dumalaw sa kanilang bahay. At narinig pa niya, na tinawag ang kanyang ina sa alias nitong Jin Hong, sa bahay aliwan. Umiling siya sa hindi makapaniwala, at nang may ibang magsabi pa na pokpok ang nanay niya, parang kinumpirma nito ang kanyang pinaghihinalaan. Kaya ibinuhos niya ang galit sa pamamagitan ng suntok. Kinagabihan, inaayos ng ina ang mga damit ng kanyang anak, nang may marinig siyang ingay sa labas ng pinto. Akala niya ay anak niya na ang dumating. Nang buksan niya ang pinto, napahinto siya sa gulat. May mga bastos at many-akis na lalaki ang nakatitig sa kanya. Maya-maya lang, dumating ang anak mula sa labas, at nakita ang mga matandang lalaking lumalabas sa kanilang bahay. Habang binibigkas ang mga malaswang salita laban sa ina, galit na ang bata, at tuluyang nawalan ng kontrol. Dumiretso siya sa pintuan, at sinigawan ng ina sa loob ng silid. Binanggit ang napakasasakit na salita, sinabing ang pagkakaroon ng inang tulad niya ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, parang pinupunit ang puso ng ina. Kung ibang tao ang nagsabi, kakayanin niya. Pero ang nagsabi ay ang anak niyang pinakamamahal. At patuloy pa rin siyang sinisisi ng anak mula sa labas. Ngunit wala pa ring tugon mula sa loob ng silid. Lumapit ang bata na may pagtataka, at sa silip ng pinto, nakita niyang nagbigti ang ina niyang mahal na mahal niya. Hindi makapaniwala ang bata sa nasasaksihan. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang bata, at muling bumalik sa tahanang kinalakhan nila ng ina. Habang pinagmamasdan ang pamilyar na tanawin,
Naalala niya ang masasayang araw kasama ang ina. Ngunit may galit pa rin siyang kinikimkim para sa ina. Habang papalayo siya, tinawag siya ng matandang kapitbahay. Nang malaman niyang may galit pa rin ito sa ina, ikinwento niya ang katotohanan noon. Ang ina ng bata ay dating entertainer sa bahay aliwan. Ngunit hindi siya nagbebenta ng katawan. Isang opisyal ng bayan ang nabighani sa kanya. Nang tanggihan siya ng ina, pinilit siya ng opisyal at ginahasa. Nang mabuntis, pinalayas siya sa brothel. At di nagtagal ay nanganak. Sa simula, itinuring niyang anak ang isang sumpa. Ilang araw niyang hindi pinasuso ang sanggol. Ngunit nang makita niyang kamakaway sa kanya ang anak, nanghina ang puso niya. Habang lumalaki ang anak, lalo siyang naging sentro ng buhay ng ina. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Muling nagpakita ang opisyal ng bayan. At tinapat siya na kung hindi siya susunod, sasaktan niya ang anak niya. Bilang isang ina, hindi niya papayagan na masaktan ang anak. Kaya ibinuhos niya ang isang basong tubig sa mukha ng opisyal. At sinabing, kapag ginalaw mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Pagkasabi umalis siya, ngunit paano niya matatakasan ang galit ng opisyal? Kaya't ipinatawag nito ang kanyang mga tauhan upang saktan ang babae. Kaya ganoon na lang ang nakita ng bata. May mga lalaking lumalabas mula sa bahay nila. Nang malaman niya ang katotohanan, labis siyang nasaktan. Maling-mali siya sa paghusga sa kanyang ina. Ang sakit ay naging puot. At sa hanggaring makaganti, palihim siyang pumasok sa bahay ng opisyal. Habang ito'y natutulog, tinapos niya ito. Pagkatapos ay hinanap ang 3 lalaking gumahasa sa kanyang ina noon. At pinaslang niya rin isa-isa ang 3 iyon. Simula noon, nawalan na rin siya ng pag-asa sa buhay. Sa huli, namatay siya sa pagkalulong sa usok. At sinamahan ng tagakuha ng kaluluwa pabalik sa mundo ng mga patay. Binigyan siya ng pagkakataong muling makita ang inang nagkatawang tao. Ngunit tinalikuran niya ang reinkarnasyon. At piniling maging isang tagapagdala ng kaluluwa. Akala mo ba ikaw lang ang nabuntis? Kanina lang, may isang babae ang nagbalik ng damit na suot niya buong linggo. Inamoy ito ni Rowa, at naamoy ang pabango. Nakahanap pa siya ng balat ng chewing gum sa bulsa. Kaya maayos niyang ipinaliwanag na hindi maaaring isauli ang nagamit na damit. Inisip ng babae na, naging matapang lang si Rowa dahil siya'y buntis. Kaya't walang paabi, hinampes niya ang tiyan ni Rowa gamit ang pantalon. Pero hindi pa doon natapos ang galit niya. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sabi ko, LUMUHOD ka sa harap ko. Nang mapagtanto ng babae ang kaguluhang ginawa niya,